Hello, hello. So, ngayon, polynomial equations. Polynomial equation ay na yung ano, pag yung polynomial expression equals, in-equate mo sa zero. Then, fundamental theorem of algebra. Sinasabi na lang na yung number of real roots niya, yung degree niya, same sa maximum number of real roots niya. Yung maximum possible, parang ganun. So, bale, kung degree 3, yung number of real roots niya, at most 3. Ganun lang. Tapos, ayun, eto, the root of multiplicity kung ilang beses na ulit. Kaya mo na yan? Speedrun, speedrun. Eto, yung roots niya, kapag, kunwari ito, yung equation na to, yung polynomial. Para, yung roots niya, kapag sinubstitute mo yung root na yun sa x dito, tapos dapat mag-equate siya sa 0. Doon lang siya magiging root, parang gano'n. So, eto. Ha? Oo, ganun. Ganito lang yun. Mas complicated lang yun dito. Right? Ayun, rational root theorem lang para makuha yung possible roots. Tapos ito-test lang isa-isa. Ito. Ginawa ko na to sa isang video. Example, example. Send ko na lang din sa ito. Lagay ko sa description. Oh, wow, description. Feeling YouTuber. Ayun. Ito pala. Nilagay na rin ni Rex dito. Gayahin natin. O, una, ito. X cubed minus 3x squared minus 16x minus 12 is equal to 0. Una, naka-general form na siya. Ayan yung general form. Tapos, use the roots and use the rational root theorem. Ayun lang din, yung a sub 0, which is yung constant term niya, negative 12. Tapos, yung a sub n, which is yung leading, yung nagli-lead, yung numerical coefficient nun, 1. So, yung P and Q, yung factors nila, positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 3, positive, negative 4, positive, negative 6, positive, negative 12. Dito naman, positive, negative 1 lang yung factor nun. Then, kunin natin yung P over Q. Ganda ba sulat ko? Over 1 naman lahat, so same lang siya sa P. Positive 6. Ayan. Tapos,
Ayun, i-delete ko lang to para mas na kasi ito yung nakuha natin, di ba? Ite-test natin yan kasi kailangan natin tong i-factor. Yung pinaka-factored form, kailangan natin makuha. Ayun, ano natin. Diyos ko po. Okay, ayan. Subukan natin sa x plus, sa x minus 1 para positive 1 yung r niya. X cube. Ay, mali. Hindi na ako marunong. 1, negative 3, negative 16, negative 12. Ayan. 1, 1, negative 2, negative 2, negative 18. Tapos negative 18, negative 30. Wala. Dapat maging 0 to eh. Para para maging root yung x minus, yung positive 1. Subukan natin negative 1. Ganun lang yung trial and error. Negative 1, 1, negative 3, negative 16, negative 12. 1, negative 1, negative 4, 4, negative 12 pa ta. Negative 12, 12, 0. So, yung remainder na 0. Ibig sabihin nun, yung negative 1, root siya ng polynomial na to. So, ayun, factor cx plus 1. Ay, mali. Sige. So, yung nakuha nating polynomial dito is x squared minus 4x minus 12. Kailangan nating i-factor pa to. Makukuha natin is, ayun, kung napanood mo yung isa kong video sa factoring, edi wow, ikaw na. 4 and, 6 and 2, negative 6, positive 2. So, yung fully factored form niya is, tinatamad ako magsulat. Ayan, factored form niya. Tapos, equate natin siya sa 0. Tapos, isa-isahin natin. X is equal to negative 1, x is equal to 6, and x is equal to negative 2. Ayan yung roots niya, rational roots niya. Ayan yung roots ng equation na to. Yun lang naman. Di ba? Tapos ito, problem solving. Gusto mong subukan? Pag ayaw mo na, pwede mo nang skip. Or kaya mo to? Kaya mo na yan? Ayun, kaya mo yan. Tiwala. Tandaan mo lang yung mga basic formula sa area and perimeter and circumference. Yun lang, bye-bye.